Okay mga guys, so nandito naman tayo sa ating YouTube channel, no, para magbigay na reaction video. Sa ngayon, itong bibigyan natin reaction, ito yung good news naman Good news pero sa West Philippine Sea pa rin So itong bibigyan na good news sa West Philippine Sea na ito yung Amerika, ito balita ang Amerika nagbigay ng 2.5 bilyong mga armas tulong para sa depensa ng Pilipinas. At US missile nakahanda na para depensahan ang mga China. Okay, so ibig sabihin nito na ang Amerika ay nagbigay tulong ng armas sa halagang 2.5 bilyong dollar. So napakalaki nito So itong bibigyan natin reaction Ngayon, itong video na to ay galing kay Good News Philippines So please paki-subscribe din sa kanya So and also syempre don't forget na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel para nga makapag-umpisa na tayo na mag-react. Okay? So wag na natin patagalin Sige, okay? I-play na natin, okay? Kung akala ng iba na nagbibiro ang Amerika sa pagtulong nito sa Pilipinas para maging malakas, pues nagkakamali sila. Dalawang senador ng Amerika nagain ng panukalang batas upang bigyan ng pondo ang Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa loob ng 5 taon. Wow na wow! Ito ay upang masiguro ang mas pinalakas na alyansa ng Pilipinas at Amerika sa patuloy na pagiging agresibo ng China sa South China Sea. Ang panukalang batas na may pamagat na Philippines Enhanced Resilience Act of 2024 ay inihain ng dalawang senador ng Amerika na sina Senator Bill Hagerty at Senator Tim Kaine. Mga kabayan, alam niyo ba na nakakalula ang halagang ng pondo na gusto nitong ipagkaloob sa Pilipinas? Ayon sa nakasaad, 500 milyong dolyares o katumbas ng halos 28 billion peso foreign military financing grant taon-taon simula taong 2025 hanggang taong 2029 ang matatanggap ng Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin nito mga kabayan, sa suma total, aabot sa 2.5 billion US dollar o 140 billion peso na military financing grant ang makukuha ng sandatahang lakas ng Pilipinas mula sa Amerika. Wow, so napakalaking tulong to ng Amerika, na tingnan mo 140 billion pesos and 2.5 billion sa dollar ng military aid para sa Pilipinas galing sa Amerika. Ganyan kaagresibo ang Amerika para suportahan ang military modernization natin, Kung gaano kaagresibo ang Chekwa na kunin ang West Philippine Sea natin, ganun din kaagresibo ang Amerika na tulungan tayo sa pagdating sa depensa ng ating bansa. Ayan na nga yun, nagbigay na. So kumbaga sa Amerika, yung mga senador doon naaprubahan na bigyan ng tulong ang Pilipinas ng mga military aid na military hardware na mga high-tech. Ganyan kalakas ang Pilipinas, si Bongbong Marcos sa Amerika. Okay, diretso pa natin mga guys. Ito ay sapat na upang makakuha ang Pilipinas ng mga pangmalakasang fighter jets na kailangan nito upang tuluyang mapalakas ng bansa ang depensa nito laban sa mga panlabas na bansa. Ayan sa budget na 2.5 billion dollar na yan, magkakaroon tayo ng ganyan na F-35 na kayang magkarga magkarga ng mga nuclear warheads. So sigurado to pulbos ang mga China rito sa ganyang airplano na yan sa fighter jets na yan kumakarga ng mga nuclear yan. So ganyan kaagresibo ang mga eroplano ng Amerika. So dapat kabahan ng mga Chinese dito kabahan na talaga. Sige, diretso pa natin mga guys Alam niyo ba mga kabayan, ang bansang Argentina ay nakakuha ng 24 na mga segunda manong F-16 sa halagang 300 million US dollar. Kasama na dito ang mga missiles at iba pa. Siguradong mas marami ang makukuha ang fighter jets ng Armed Forces of the Philippines sa Amerika dahil sa aabot sa 2.5 billion military financing grant ang ibibigay nito sa Pilipinas. Nagbubunga na ang magandang... Ayan kinan naman yung bansang Argentina inaprubahan din ng Amerika ang kanilang budget na sa military. Second hand pa yun second hand na mga F-16. Lalo pa kaya
yung Pilipinas, no, talagang love na love ng Amerika ang Pilipinas, no. Binigyan malalaking pondo pa kaysa sa Argentina, no. Binigyan ng 2.5 billion dollar na military aid, ah. Hindi second hand, ah, kundi mga brand new na talagang pamatay sa mga incheck na yan. Sige, diretso pa natin, mga guys. Diskarte ng Pangulong Marcos Jr. pagdating sa seguridad at depensa ng Pilipinas. Ayon sa US Senate bill na ito, nakasaad dito ang mga kakayahan na ipagkakaloob ng Amerika upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas. Kabilang na dito ang Coastal Defense, Long Range SARS, at Integrated Air Defense System at marami pang iba. Balitang Pilipinas pa rin tayo, mga kabayan. China, dapat bang kabahan sa mas maliwanag at komprehensibong alyansa ng Amerika at Pilipinas? Ang hindi natin Yes, dapat kabahan talaga ang alyansa ng Amerika at Pilipinas. So talagang nagpapalakas ang Pilipinas at sinasanay ng Amerika ang Pilipinas na makipaggera sa Chekwa. Tingnan nyo naman, panay ang balikatan exercise at panay ang maritime patrol sa loob ng EEC. Ayun, paghahanda na yun, paghahanda laban sa mga Chekwa. Kung sakaling lumaban yung mga Chino na yan, nakahanda lagi ang Amerika at Pilipinas at mga kaalyado ng Pilipinas at Amerika. Sigurado pulbos ang Chekwa nito. Kaya diretso pa natin. Nagagawa na natin ngayon. Pangulong Marcos Jr. kinumpirma na kapag merong isang Pilipinong namatay dahil sa pagiging agresibo, marahas at pagiging malupit ng China. Teka, no? Tsaka isa pa, no, ngayon lang natin nararanasan to, no, yung naging presidente na si Bongbong Marcos, nagkaroon na sa ng mga pagbabago sa ating pambansa, no. Tulad nito, mga military modernization, nakita na natin ang pagbabago, palakas ang ating military, sa tulong ng mga kaalyado nating bansa na nakikipagkaibigan si Bongbong Marcos sa mga alyansa na malakas ang superpower military, no. So talagang matalino to si Bongbong Marcos, di ba napapansin? Hindi katulad ng mga unang mga nagdaang mga presidente, mga makasarili, no? Wala silang mga ganyan na mga project, no? Tungkol sa mga acquisition ng mga militar. Kailangan natin yan, Kasi nga uso ang gera ngayon, Tingnan nyo, sa Ukraine, Russia, naggigera. Sa Israel, Hamas, Israel to Iran, naggigera. So, at saka yung sa Houthi, tsaka sa Britain, UK, naggigera. So, talagang uso talaga ang gera. Kaya dapat, ang bawat bansa nagpapalakas ng mga military. So, itong mga nagdaan mga presidente natin, wala Talagang bulsa lang nila ang ang iniintindi nila, mga walang pakialam sa sa ating bansa. Ayun na napapansin ko, kaya nga yung dumating na si PBBM, yun na, gumanda na. No, medyo umangat na yung natin, ang ating kumbaga katauhan ng mga Pilipino, no. Sige, diretso pa natin. Ito ang magsisilbing trigger o basihan upang ma-invoke ang US-Philippines 1951 Mutual Defense Treaty. My question is regarding about the West Philippine Sea and also the Mutual Defense Treaty. Despite a Yungin incident recently where some soldiers were injured, President, you said that there were no reason to invoke the Mutual Defense Treaty. So, under what conditions would it possibly be invoked? I think Secretary Austin explained it very well. If any Filipino serviceman is killed by an attack from any foreign power, then that is time to invoke the Mutual Defense Treaty. I actually, when I spoke to him in Washington, I thanked him for making it very, very clear to everyone, and he did precisely that. He was asked the same question that we are all asked: when do you invoke the Mutual Defense Treaty? When does it kick into action? And he said that if a Filipino serviceman is killed because of an attack or an aggressive action by another foreign power. I see. So, just a follow-up. So the treaty be invoked against also the patrol vessels or the maritime militias rather than the military?
Well, as long as they have actually caused casualties and it has killed the servicemen, then that is that. Whether whatever their designation are, whether they're merchant marine or Coast Guard or actual gray vessels or Navy vessels, it does not matter. That is an attack on the Philippines by a foreign power. Pagdating naman sa usapin ng oil at gas Tignan nyo naman si PBBM, matapang na sinagot na ma-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika once na may namatay na Pilipino personnel sa pamamagitan ng mga agresibong galaw ng mga Chekwa, no? Automatic yan, no? Wala nang hindi na dadan sa Kongreso, sa Senado. Automatic na minuto lang once na namatay doon sa dagat dahil sa gagagawa ng mga na mga in-check na yan. Automatic na lilipad na yung mga missile. Palulubugin na lahat palulubugin na lahat ng mga barko ng mga Chinese doon sa loob ng exclusive economic zone. Palulubugin lahat 'yon, di patay lahat, di ba? Ganon kaagresibo ang Amerika para tulungan ang Pilipinas. So talagang good news to, good news sa ating mga Pilipino. Okay, diretso pa natin. exploration sa pagitan ng Pilipinas at China. Malabong-malabo na. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., gusto ng China na gamitin nila ang batas sa lugar kung saan ito naman ay sakop ng Pilipinas. Ito ang dahilan kung bakit hindi pumayag ang Pangulong Marcos Jr. Mr. President. O yan gusto ng China na pag nagbutas tayo ng langis o naghanap ng oil sa West Philippine Sea, kailangan gusto ng China isusundin natin batas nila. Ano sila? Engot. Mga siraulo pala sila, no? So kaya nga hindi pumayag si Bongbong Marcos, no? Kaya ganyong katapang si Bongbong Marcos. 'Yun. Okay? So diretso pa natin. Has progress been made on the oil and gas talks between the Philippines and China? Last year, if I'm not mistaken, both countries have agreed to resume oil and gas talks. So has progress been made? If yes, why? And if no, then why not? Well, we always come up against the same argument, or between China and the Philippines, because when we say that we would like to explore, they insist that these areas are in Chinese territory, and therefore Chinese law must prevail. We, of course, do not accept that. Yes. We say this is Philippine territory, Yes, and tama. therefore Philippine law should prevail. That's really where Yes, the sticking point ayan. is. Since Yan ayan ang matapang na sagot ni Bongbong Marcos na ito ay aming teritoryo, dapat na walang masusunod dito. Hindi kami susunod sa China. Ayun ang ibig sabihin niya, talagang matapang talaga siya, no? Hindi katulad ng ibang naging presidente, no? Puro oo na lang. Mga siraulo. even before I came into office, that was already the situation we're in. I hear a great many optimistic reports that they're saying that we have agreed, we've come to an agreement, but I haven't really seen something that we can use to work forward. In other words, I don't really think we have a proper agreement, and it really comes down to that issue: which law will apply. And the reason that there is an argument is that China claims that these territories belong to China. We dispute that, and that's where the problem is. Dagdag pa ng Pangulong Marcos Jr., lahat ng pwedeng mapagkunan ng liquefied natural gas ay gagalugarin ng Pilipinas, kahit na ito ay nasa area pa na inaangkin ng China, Yes. ngunit nasa loob ng exclusive economic zone ng Yes. Pilipinas. Ganyan ang Pangulo, matapang. And as far as the Philippines is Matapang talaga si Bongbong Marcos, no? Kahit dun sa inaangkin na mga Chinese, na mga Chekwa, pero sa loob ng EEC natin, talagang gagalugarin niya. So, walang papalag kahit China. concerned, if those prospective reserves are within the EEZ, conflict area or otherwise, then any exploration should be conducted by the Philippines. So if that, however we choose to do it,
If we choose to do it by ourselves, if we choose to do it in partnership with other corporations, or which we probably will be the case, because we don't have the capacity for the very large scale heavy engineering in terms of exploration, and so it is important to the Philippines that we explore those reserves and see exactly Yes, what they tama. are and how we go about exploiting them and bringing that gas supply to the Philippines. So we are doing our best. I think we will, of course, to keep it simple. I think the prevailing term these days is pick the low hanging fruit. So the low hanging fruit will be those reserves that are within our EEZ, that are not in a conflict area. Uunahin natin, we'll attend to that first, and then we'll see what else that we can do. We need them all, though. We need them all. Even if we do well with the non-conflict areas reserves, we still have to look at all the others, whether they be in conflict areas or otherwise. Okay na, so tingnan nyo naman matapang na sinagot ni Bongbong Marcos na talagang maghuhukay ng langis within the EEZ kahit ba inaangkin ng China. So sigurado to hindi papalagan talaga ng gobyerno ng Pilipinas pag umanon to, pag rumesbak pa tong mga China na to, no. So sigurado naman hindi na yan. Hindi na once na maghukay tayo sa Pilipinas within our territory sa West Philippine Sea, hindi na yan ang China, alam ko. Ang knowledge ko diyan hindi na sila makikialam. Kahit ba inaangkin nila yung territory kasi mali sila, no. Tayo gumagalaw tayo, ang gobyerno ng Pilipinas within the international law. Samantalang yung mga Chekwa hindi naman gumagalaw sa within the international, kundi ang sinusunod lang nila yung kanilang sarili lang nila, yung kanilang kunyari sovereign right nila yung West Philippines, hindi naman yung wala naman sa international law yung kanilang kiniklaim mo. So talagang pwera na ang China rito, di ba? So okay, no, so hanggang dito na lang tayo mga guys, no. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong reaction video, mga good news, please like and subscribe na lang muna bago tayo magtapos. Okay mga guys